Hi sa lahat! Dahil ngayon ay ginugunita natin ang Jess Robredo Day, naisip ko na magandang ibahagi sa inyo ang ilang interesting na bagay tungkol mismo sa apelyidong Robredo. Sa video na ito, sisilipin natin ang pinagmulan at coat of arms ng apelyido, base sa mga tala ng mga apelyido sa Espanya. Paalala lang po, ito ay mula sa pangkalahatang kasaysayan ng apelyido ayon sa mga sangguniang Kastila, at hindi galing sa detalyadong pag-aaral ng mismong family tree ng Robredo. Kaya't hindi ito dapat ituring na opisyal o tiyak na talaan ng kanilang angkan. Pero kahit ganoon, samahan niyo akong tuklasin ang nakakatuwang kwento sa likod ng pangalang Robredo. Alam niyo ba kung saan nagmula ang apelyidong Robredo? Ayon sa karamihan ng mga genealogista, ito raw ay nagmula sa Lava, sa rehiyon ng Basque sa Espanya. Mula roon, kumalat ang mga Robredo sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya ng Burgos at Valladolid, at kalaunan ay nakarating din sila sa Amerika, partikular sa Mexico. May iba namang nagsasabi na ang apelyido ay mula sa mga lugar na tinatawag ding Robredo. Kung ganoon, may tuturing itong isang toponymic surname o apelyidong nagmula sa pangalan ng lugar. Isa sa mga kilalang sangay ng pamilya ay tinawag na Lopez de Robredo. Kilala ang mga Robredo sa pagiging marangal na angkan. Sa katunayan, isa sa kanila, si Diego de Robredo, ay kabilang sa mga kabalyero na sumama kay Hernando de Soto sa kanyang mga ekspedisyon, bagamat hindi tiyak kung saan siya ipinanganak. Sa Espanya, maraming miyembro ng pamilyang ito ang nagpapatunay ng kanilang hidalgwa o pagkamaharlika. Isa sa pinakamatandang tala ay noong 1522 nang kilalanin sina Don Juan Lopez de Robredo at Don Diego Lopez de Robredo, parehong taga Vitoria, bilang mga hidalgo. Pagdating ng 1668, kinilala rin ang pagiging marangal ni Don Juan Lopez de Robredo, na nakatira sa Bilbao pero ipinanganak sa Puebla de Arganzon sa Burgos. At noong 1786, ang magkapatid na sina Juan at Jos Robredo de Lee ay nagpapatunay na sila'y tuwirang inapo ni Don Gabriel de Robredo, isang hidalgo mula Burgos, nang sila ay pumasok sa Real Orden de Guardias Marinas Espanols. Kaya masasabi natin, ang apelyidong Robredo ay hindi lang basta pangalan, may malalim itong kasaysayan ng karangalan, kabalyero, at marangal na lahi. Alam niyo ba kung ano ang nasa likod ng coat of arms ng apelyidong Robredo? Tara, silipin natin ang mga simbolo at kahulugan nito. Sa gitna ng asul na background, may isang kastilyong kulay pila. Mula sa Tor, may lumalabas na isang braso na nakabaluti, may hawak na espada. Ang asul o azure ay hindi lang basta kulay. Sa heraldry, ito'y tanda ng katarungan, katotohanan, katapatan, at kagandahan. Ipinapakita rin nito ang tungkulin ng may-ari ng sagisag, na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga taong pinabayaan ng kanilang amo. Ang kastilyo, dahil sa lakas at tibay nito, ay simbolo ng kapangyarihan at kadakilaan. Para bang nagsasabi, handa akong ipagtanggol ang aking mga kaibigan at kaalyado, laban man sa pinakamalakas na kalaban. Ang pilak o plata naman ay kumakatawan sa kalinisan, katapatan, at katatagan. Isa rin itong simbolo ng pagtatanggol sa mga dalaga at pag-aruga sa mga ulila. Sa mga bituin, ito'y iniugnay sa buwan at sa mga hayop sa kalapati. Ang braso na nakasuot ng baluti ay tanda ng lakas at pagkakawang gawa, dahil gamit ang ating mga braso, nagagawa natin ang pinakamahihirap na pagsisikap. Ang espada ay isa sa pinakamarangal na simbolo sa heraldry. Ito'y tanda ng katarungan, soberanya, at kapangyarihan. Kasabay nito, sumisimbolo rin ito ng digmaan at ang kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang bayan. At ang kamay ay may iba't ibang kahulugan. Kapag nakabukas, ito'y tanda ng kagandahang loob at tapang. Kapag nakakuyom, ito'y lakas at katatagan. Kapag magkahawak, ito'y simbolo ng pagkakaibigan at alyansa ng mga pamilya. Kaya makikita natin, ang coat of arms ng Robredo ay puno ng mga sagisag ng lakas, katapatan, at marangal na paglilingkod. Hindi lang siya disenyo, isa itong kwento ng karangalan at tungkulin. At yan ang kwento sa likod ng apelyidong Robredo. Ngayon, kayo naman, anong apelyido ang gusto niyong i-feature natin next time? I-comment nyo lang sa baba, baka pangalan nyo na ang susunod nating tuklasin.